Sa yung previous vlog ko nito, actually sinundan lang nito, nagkaroon ng problema sa aking camera. Hindi ma-download yung previous video ko netong Hubsan H501S. Anyway, going back sa aking vlog or unboxing. Actually, it was an unboxing of this aircraft Hubsan H501S. So tulad ng sinabi ko, napaka-thankful ko kay Hubsan kasi 2023 magto 2024 na, next month, isang buwan na lang, ay meron pa ring naglabas pa rin ng Hubsan H501S ang Hubsan. Pero di ko lang alam kung brand new to, newly manufactured, or yung mga tira-tira lang to nung mga previous na productions ng Hubsan. Kasi as far as I know ay discontinued na yung production nitong Hubsan H501S. So I'm assuming na mga ano na lang to, mga tira-tira na lang to sa mga store or mga shops sa China, I believe. So anyway, gusto ko lang bigyan ng emphasis yung chance na to or yung pagkakataon na to kasi isa to sa mga paborito kong beginner drone nung time na nagsisimula pa lang akong magpalipad ng drone. Ito yung mga talagang mga sinimulan ko, dito ko natuto sa ano na to, sa aircraft na to. Kaya unfortunately nagawa kong ibenta yung Hubsan H501S ko. Actually dalawa na yung Hubsan H501S ko, pero binenta ko kasi di ko lang alam kung anyway. So moving on, tulad na sinabi ko ay malaki yung pasasalamat ko sa Hubsan kasi parang binigyan pa ulit tayo ng chance na ma-experience ulit yung quality and performance ni Hubsan H501S, the best beginner drone. Nung tulad na sinabi ko, nilabas to 7 or 8 years ago yata. So best seller to 8 years ago, 7 years ago, and isa rin ako sa mga tumangkilik, nagbili, nagpatronage, naging fan din ako ng Hubsan H501S. Kaya tulad na sinabi ko, nakadalawang Hubsan H501S din ako. And again, ulitin ko, sobrang pasasalamat natin sa Hubsan brand. Ako, sobrang pasasalamat ko sa Hubsan kasi binigyan ulit tayo ng pagkakataon. Especially ako kasi fan ako ng Hubsan H501S. Sobrang pasasalamat natin sa Hubsan kasi akala ko all the while ay di na sila maglalabas na ito kasi matagal na ulit ako naghahanap nito kasi gusto ko nga ulit na experience to kasi nga napaka straightforward ng drone na to, straightforward and may quality, GPS, tapos yung walang application, direct from the remote yung screen niya. So 5.8 GHz, walang application. Kung ano nakikita ng drone, makikita mo kaagad dun sa screen na nasa remote controller. So walang problema wala ka nang gagamiting separate phone para ma-view mo yung FPV. So walang problema, di mo na kailangan ng additional na phone. So kaya nga napaka straightforward ng drone na to, and of course quality itong drone na to. And tingnan mo naman yung brushless motor, and then yung plastic niya, napaka premium talaga ng napaka-premium ng pakiramdam pagka hinihimas mo siya. And then of course yung design talagang napakaganda naman. So for me, parang collector's item na to Kaya nga tulad na sinabi ko, laking pasasalamat ko kay Hubsan at naglabas pa rin sila ng Hubsan H501S na napakagandang drone design. Napakaganda, unique ng design. And then brushless motors. And then may mga feature din siya na makikita mo sa high-end drone, tulad ng automatic return to home, GPS, brushless motor, low power fail safe,
siguro return to home upon low voltage. Tapos yun nga lang, yung camera niya is 1080p, walang gimbal, fix yung camera niya. Yung kagandahan naman nito ay kung sakali mai-crash mo to ay walang masisirang gimbal. Yung nga lang medyo shaky siya, pero acceptable naman yung shakiness niya kasi beginner drone nga to, and entry level drone, and affordable. Yung price niya is before, yung bagong labas yata to, siguro mga 2-3 years after niya lumabas ay naglalaro pa to sa 10,000 pesos or $20, more than $20. So ngayon bumaba siya ng almost 70%, 65%, ganyan. So napaka sobrang affordable niya na ngayon, and yun, nakakapagtaka nga, akala ko nga hindi totoo yung post sa online shopping platform, kasi kala ko baka bogus or baka scam. Pero base kasi dun sa seller niya is kilala naman yung seller ng Hubsan H501S nitong drone na to. Kaya grinab ko yung opportunity, din ako nagdalawang isip, grinab ko yung opportunity na bilhin ulit to. Kasi nga sobra talagang gustong gusto ko tong drone na to, and matagal na rin ulit ako naghanap ng drone na to. And yun nga lang, sayang nga lang at nakurap yung unang video ko, unboxing. Kaya eto, kung makikita nyo, andito na yung unit, nakalabas na siya. Wala na akong, di ko na nagawan ng magandang background, historical background tong Hubsan H501S na to. Pero ito talaga yun, a bit of a historical background. Napaka sikat na sikat talaga tong drone na to nung 7 years, 8 years ago talaga. Parang ano to, best beginner drone. Napaka ano niya, napakasikat niya because of the reliability of this drone, GPS, and then yung ano nga, yung quality, altitude hold, GPS, yung camera niya is okay lang because of entry level drone naman siya, so nothing to complain about sa camera quality niya. Medyo shaky nga lang, pero overall acceptable naman because entry level drone nga to, and hindi naman siya professional drone. And then yung battery niya is hindi smart battery, parang regular LiPo battery lang. So pero may ano siya, may return to home upon low voltage nakalagay dyan. Di ko lang alam kung sa mga previous dun sa mga previous Hubsan ko, parang di ko na experience yung return to home upon low voltage. Pero let's see sa ano to, tulad na sinabi ko, balikan natin, hindi ko na naipakita yung unboxing and then yung short historical background kung ba't binili ko pa ulit tong drone na to. Yun, pero anyway, yun lang talaga ang ano ko dito. Talagang fan ako ng Hubsan H501S. Ano ako nito, fan, and talagang paborito ko tong tong brand na to, kasi nga may ano siya, even yung mga maliliit na drone nito, yung mga H107C, yung mga micro drone, mga mini drone Hubsan, talagang binili ko rin yun para ano, paglaruan, kasi nga napakaganda ng Hubsan ng ano to, especially yung mga ano, yung mga hindi pa foldable. So yun, short historical background. So yun, ganda talaga siya, GPS, and then yung motor niya is brushless, super maganda, powerful, nilabad din siya sa hangin. And then ito yung laman niya, extra propeller na dito. Gold yung ano, color ng propeller, gold yata to. Ayan, dito binuksan ko na to, kaso nakurap nga yung ano, yung unang video ko, sayang. Ganda pa naman yung ano ko doon, kasi parang nagbibigay tribute ako sa Hubsan, kasi pinagbigyan pa ulit tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ma-experience ulit natin yung Hubsan H501S. Ayan, ito yung propeller niya. Ayan yung laman niya, 8 yan. So bali may tag-iisang ano, extra. So yun, talagang laki na pasasalamat ko sa Hubsan. Kasi matagal ko nang hinahanap ulit to para yun nga, para ma-experience ulit tong anong to, aircraft na to.
Kaso nahirapan ako maghanap ulit sa online. Meron ako nakikita yung mga second hand pero hindi ko pinatulan kasi mahirap na eh. Baka hindi na siya airworthy. Tapos ito yung charger. Yan. Sayang na corrupt yung una kong unboxing. Ito ng problema sa SD card. Yan. So hindi siya foldable pero siya, maganda yung form factor niya. So white color yung binili ko para mas visible sa sa sky. Kasi ito yung parang niya sa monitor niya yung parang tawag dyan, panangga sa sikat ng araw para hindi nakakasilaw, hindi ka masyado masilaw sa sikat ng araw. Tapos ito yung aircraft, yung battery nga pala ng aircraft nasa loob na ng yung battery nasa loob na ng aircraft. Ayun, so yun, excited ulit akong paliparin to. Hubsan H501S. Parang siya eh, parang relevant pa rin siya sa pakiramdam ko. Relevant pa rin siya kahit 2024 na eh. So unang labas niya is 8 years ago. So yun, 2016, ganyan, 2016, 2015, mga ganyan muna labas niya. So 7 years ago, 8 years ago nga. Pero feeling ko relevant pa rin siya. Kasi ang nagustuhan ko talaga dito kasi yung pagka straightforward niya, sobrang straightforward niya. Kasi di mo na kailangan ng application eh, di mo na kailangan ng separate na cellphone eh para magamit mo to. Ito na yung mo eh, nakadirekta na siya eh. So di mo na kailangan ng, ito yung remote niya, especially yung remote niya. Yan, malaki nga lang yung remote niya pero ito talaga yung niya. Ito yung kagandahan niya kasi yun nga, andito na yung niya eh, yung monitor niya. So di mo na kailangan ng separate na cellphone para para tawag diyan, para magamit mo to. So, andito na eh. Dito na yung andito na yung monitor niya. Direkta na. Kung ano nakikita ng ng aircraft mo ay dito mo rin makikita sa LCD monitor niya. Di mo na kailangan ng separate na cellphone. Ito yung gusto ko, straightforward siya. Walang kaartihan eh. Di ba? Walang kaarte-arte. Direkta na. Ito yung nagustuhan ko talaga sa kanya. And then kagandahan pa, lipo battery din yung rechargeable yung battery ng remote. And then nabili ko nga pala ay yung dumating ay isang battery lang, standard edition. Ayun, subukan ko nga to. So ito talaga yung sayang kasi nabenta ko yung dalaw kong pero matagal na yun. Nabenta ko yung dalaw kong Hubsan H501S. Ayan o. Yun, ito yung nakakamiss Hubsan eh. May telemetry na rin siya dito sa niya sa monitor niya. GPS, tapos lahat-lahat. Ito yung kagandahan dito. Yan, na-excite ulit akong gamitin to. Old school pero nakaka-excite ulit gamitin. Tingnan natin nga. Na-excite ulit akong gamitin eh. Parang bumabalik yung yung nakaraan ko dito sa Hubsan, yung experience ko before, yung previous experience ko kung paano ko nagsimula, lahat-lahat 5 years ago, yun, parang bumabalik sa sa alaala ko is parang nato-throwback ako eh. Talagang okay naman talaga to eh, talagang maganda, talagang natin kung ayun ay kagad connected kagad ang ganda, ayan connected kagad yun nga lang low bat, di ko to
Hindi natin ma-check. GPS mode. GPS wala pa GPS yung ano. Baba natin. Altitude mode. Yun. Ito, return to home. Wala nasasagap na GPS eh. Ayun, full charge oh. Return to home. GPS mode. Full charge yung battery oh ng aircraft. Wala nga lang SD card. Yun, may GPS na, may isang GPS nang nasagap. Dalawa. Subukan ko kaya to. GPS 5. Try ko nga. Tulad ng sinabi ko, nakaka-excite talaga eh. Kaya eto nga, gusto ko na kaagad subukan. Ay nako, ang sarap talaga, nakaka-throwback to eh. Parang bumabalik talaga yung unang experience ko dito. Yung pagkasabik ko, parang yung una kong na-experience to, parang bumabalik. Nasasabik ulit akong gamitin. Nasabik ulit akong gamitin tong aircraft na to. Sarap sa pakiramdam eh, yung parang bumabalik sa alaala mo yung ano eh, yung nakaraan. Gamitin ko nga. Total ano pa naman eh, malakas yung battery ng aircraft eh. Yun. Parang natatrobak ako eh. JAB. Okay. Tingnan ko nga ulit. Kung ilang mo... 7 and 8. Teka, saglitan lang. Hindi ako kukuha ng footage kasi walang SD card eh. Saglitan lang. Gusto ko lang maramdaman ulit yung feeling ng first time. Kasi naman talaga nakaka-excite naman talaga eh. Sobrang nakaka-excite. Dito ako nagsimula. Dito yung minahal ko rin to eh. Tulad ng una kong vlog bago na-corrupt yung vlog ko. Maraming ano eh, ito yung aircraft na minahal ng karamihan. Maraming nagmahal dito. Kasi nga because of the quality and yung ano niya, reliability. Sa quality naman talaga to. Habsan to eh. Ito yung pinaka nagustuhan kong ano ng Habsan eh. Entry level drone ng Habsan eh. Kahit walang gimbal and hindi pa siya foldable, hindi pa siya ano ng ano eh, hindi pa siya inabutan ng foldable technology, pero meron na yatang Mavic Air Note, pero hindi naman na yun entry level, pro level na yun eh. Ito entry level. Ayun, check natin. Natuthrowback ako dito eh. Huwag lang fly away, malakas yung hangin ngayon. Saka hindi ko binasa yung manual. Hindi ko binasa yung manual. Anyway, check ko. Hindi ko binasa yung manual ha. Yan. Nakaka-excite talaga. Sarap sa pakiramdam. Nakaka-throwback. Uy, compass calibration, humingi ng compass calibration. Alam ko naman kung paano gawin to. Yan, ganito. Compass calibration, yan. Tapos ito, yata ganito. Kalimutan ko compass calibration eh. Anyway, ipaprompt naman tayo niyan eh. Ito yata. Ayun. Pwede na oh. Nawala na yung prompt ng compass calibration. Ayun.
GPS mode. Tingnan natin. Na-excite ulit ako eh. Ayun. Wow. Ito yung sinasabi ko. Wow. Wow. Ito yung sinasabi ko, guys. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Lala. This is what I'm talking about, guys. The simplicity. The simplicity and yung pagiging straightforward niya, di ba? Look at that. Hands-free, GPS, guys, altitude hold. Yung GPS lock niya, look. So, GPS ko ay 10 sa aircraft and sa remote 11. So, look at the GPS lock, guys. Look at that. This is what I'm talking about. Ito yung dahilan kung ba't binalikan ko ang Hubsan H501S. Ito ang dahilan. Look at that. Yan ang dahilan. Super goods na goods talaga. Wala ka talaga masabi sa Hubsan H501S. Kaya binalikan ko to, guys. This is the reason. Look at that. Watch it, guys. Yun. Sarap, napakasimple niya. Super simple, straightforward. Napaka straightforward. Ayan, wala kang gagamiting cellphone, no? Wala kang gagamiting cellphone. 5.8 GHz. Nasa remote na mismo ang monitor, guys. Napakaganda niya. Yan ang dahilan. Tingnan niyo naman. Kahit medyo magalaw, wala kang masasabi, wala kang pwedeng ireklamo dito. Nothing to complain about. Yung presyo niya is talagang di mo pwedeng hindian yung presyo niya. So from the original price, yung price niya nung unang labas is like 10,000, 11,000. Now it becomes 65%, 60% lesser. Look at that. Paano mong hindi may hindian ng Hubsan H501S? How can you say no to Hubsan H501S, guys? 2023 na, 2024. We're almost 2024, but still I love Hubsan H501S. I really miss this aircraft. And tulad na sinabi ko, I'm very grateful sa Hubsan because Hubsan give us another chance to own and experience Hubsan H501S. Nagkaroon ulit ako ng chance na ma-experience ang Hubsan H501S. Look at this aircraft. Yan ang sinasabi ko, kaya binalikan ko si Hubsan H501S. Sobrang ganda. Kaya binalikan ko si Hubsan H501S. Kaya nung nakita ko siya sa online, talagang din ako nagdalawang isip. Wala nang dahilan para pag-isipan pang hindi kuhanin si Hubsan H501S. Look at that. No gimbal, no problem. No gimbal, no problem. Fixed camera, okay na. Because this is not a professional drone. This is an entry level drone na talaga namang pack with the feature na talaga namang di mo hihindian. Look at that. Look at that. Look at the stability. May slight breeze ngayon. Look at that. Talagang hindi mo siya hindian. Alright, land. See?
Di mo siya pwedeng hindian eh. Napakaganda. So thank you guys, and hope na tangkilikin nyo pa rin yung Habsan, especially itong video na to. Thank you for watching, and salamat ulit sa Habsan for giving us a chance again to own and experience Habsan H501S. Napakaganda H501S.